Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Inflation rate sa Pilipinas noong Marso, bumagal sa 1.8%. Bumagal ang inflation rate o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa 1.8% noong buwan ng Marso, ayon sa Philippine Statistics Authority. Sa isang press conference kahapon, iniulat ni PSA Undersecretary Dennis Mapa, na ang mas mabagal na inflation rate noong nakalipas na buwan, ay pangunahing bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa pagkain at beverages, gayon din ang pagbaba ng presyo ng langis sa nasabing buwan. Partikular na tinukoy ng opisyal ang malaking pagbaba sa presyo ng bigas noong Marso, kumpara sa kaparehong buwan noong 2024, kung saan nakapagtala ng year-on-year decrease na -7.7% noong Marso. Ito na aniya ng pinakamalaking porsyento ng pagbaba ng presyo simula noong March 2020, kung saan bumaba ang presyo ng bigas sa -8.4%. Samantala, maliban sa presyo ng bigas, nakitaan din ng pagbaba ang presyo ng mga karne sa 8.2% noong Marso, mula sa 8.8% noong Pebrero. Bagamat inamin ng opisyal na nananatiling mataas pa rin ang presyo ng mga panindang karne, dahil sa epekto pa rin ng African Swine Fever. Sa iba pang balita, ex-President Duterte, nais na mapabilis ang proseso ng kaso. Muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang ginawa ay para sa bansa. Ito ang mensahe ng dating Pangulo nang bisitahin siya ng anak na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Vice Presidente, na nais ng dating Pangulo na bilisan ang proseso ng kanyang kaso, ikinakabahala kasi ng 80 anyos na dating Pangulo, na baka abutin pa siya ng pagpanaw habang nasa kustodiya ng International Criminal Court. Hindi naman matiyak ng Vice Presidente kung ang sinambit ng dating Pangulo, ay pag-amin sa mga naganap na patayan sa war on drugs niya. Magugunit ang nasa kustodiya ng ICC ang dating Pangulo, matapos na arestuhin dahil sa crimes against humanity dahil sa war on drugs nito noong termino niya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 11 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 2 PM edition.